Ngunit bago yung ating update, nais lamang natin ipagbigay alam sa publiko na sa kasalukuyan ay hindi natatawagan yung ating mga direct lines dahil nga sa kadahilan ng may pumutol ng ating mga kable ng telepono. Tayo ay nakipag-ugnayan na nga sa ating telephone provider para sa lalong madaling panahon ay maibalik yung ating telephone connection. Sa kasalukuyan, maaari nyo naman kaming makontak sa aming trunk line which is 02-8284-0800, local 4801. Nagdagdag nga rin tayo ng local numbers which are 4802-4804-4815 at 4850. Makakontak nyo naman yung ating Hydromet operations sa local na 4855. Nais nating ipaalala na bago natin i-dial yung local numbers natin, i-dial muna natin yung ating direct lines. Maraming salamat sa pag-unawa. Narito naman yung latest satellite image natin. Ito ngang si Typhoon Marce ay bahagyang lumakas sa karagatang silangan netong Isabela. Kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa layong 480 kilometers silangan ng Esiaga, Isabela. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Para naman sa lagay ng panahon, nasa natin sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, magdadala nga itong si Typhoon Marce ng mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Mindanao naman, inaasahan rin natin na magiging maulan, dulot naman ito ni Typhoon Marce. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa nga ng mga localized thunderstorms. Ito naman yung inaasahan nating track o yung pagkilos nga nitong si Marce. Ngayon hanggang bukas, posible nga nitong tahakin yung direksyong west, northwest, bago bumagal at tahakin ang direksyong kanluran sa karagatan silangan ng extreme northern Luzon. Possible ito maglandfall o lumapit sa Babuyan Islands, pati na rin sa northern portion ng mainland Cagayan Thursday afternoon or evening. Pinakamataas na intensity nito ay bago ito maglandfall over Babuyan Islands or Cagayan. So, importanteng i-take note nga natin na babagal nga ito bago lumapit or habang papalapit sa ating bansa at yung peak intensity nito ay habang ito ay mabagal. So, dapat doble ingat sa ating mga kababayan lalo na dahil posible nga yung mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan. Posible na ang lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Marce Friday afternoon or evening at inaasahan ngang posible pang patuloy na lumakas itong si Bagyong Marce. Dahil nga rin kay Marce nakataas ang signal number 1 sa may Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, sa may Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Apayao, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Benguet, at Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Sa malalakas na hangin naman ngayong araw, asahan natin sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte at bukas sa may Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin nga sa may Catanduanes. Sa malalakas na mga pag-ulan, inaasahan nga natin today afternoon to tomorrow afternoon, moderate to heavy rain, so 50 to 100 rains 100 millimeters of rain sa may Cagayan. And by tomorrow afternoon until Thursday afternoon, moderate to heavy sa may Batanes, Cagayan at Apayao. Thursday afternoon until Friday afternoon, intense to torrential rain sa may Cagayan. Heavy to intense sa Apayao, Ilocos Norte, Batanes. At moderate to heavy rains naman sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at sa may Mountain Province. Meron din tayong nakataas na gale warning sa Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands sa may Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang parte ng Aurora which are Disalag, Kasiguran at Dilangunan. Kaya kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan.